Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa katuwang natin ngayong umaga, si Brother Marlon. Pagpalain ka ng ating Panginoon and congratulations po sa inyong bagong baby. And thank you po kay Ma'am Josie Joyce Nazareno for super thanks. Pagpalain po kayo ni Lord. So tuloy po natin yung ating series po patungkol po sa Encounter God. So noong mga nakaraan, pinag-aaralan natin yung buhay ni Pablo, ni Moses, tapos nitong nakaraan si Isaiah, no? Lahat ng mga enkwentro nila sa Diyos, nagdulot ito ng life-changing moments. Nagkaroon talaga ng matitinding pagbabago sa kanilang mga buhay. Now, ngayong umaga, pag-aaralan po natin naman yung patungkol kay Jacob. Si Jacob naman, ito yung talagang nakipagbuno, nakipag-wrestling sa Diyos. Ito yung enkwentro niya sa Diyos, talagang wrestling match, no? So, tingnan po natin yung ang mga talata. Ito po ay matatagpuan po sa Genesis chapter 32, verse 24 to 26. Bago ko po ito basahin, tingnan po muna natin yung background. So, si Jacob po, meron siyang kakambal. Kapatid sila, si Esau, tsaka si Jacob. Dalawa sila. Anak sila ni Rebecca, tsaka ni Isaac. Now, kung titingnan nyo mabuti, dito pa lang sa larawan, makita yung pinagkaiba nila, no? Isang taong bahay tsaka isang laging nasa labas, hunter. Si Esau, hunter siya. Talagang nakikipagbuno ito sa mga hayop, nanguhuli ng mga usa. Ito naman sa bahay lang si Jacob. Ngayon, ang favorite ni Rebecca si Jacob, ang favorite naman ni Isaac, ito si Esau or Esau. Now, si Esau, siya yung panganay at siya yung may karapatan talaga dapat doon sa yaman, sa kayamanan nila, sa estate nila. Now, eto naman si Jacob, gusto niya siya yung maging tagapagmana. Kaya nung minsan, no, nagugutom ito gutom na gutom, umuwi. Tapos sabi niya, pahing pagkain, Jacob, pagluto mo naman ako ng stew. Now, ito si Jacob, sabi niya, sige, bibigyan kita ng pagkain, pero akin yung kayamanan mo. So, ito naman si Esau, parang walang pakialam. Sige, sa'yo na yan, basta kakain ako. So, dumating yung panahon ng matanda na sila, may edad na, at mamamatay na si Isaac. Etong si Jacob, nagpanggap. By the way, pag sinabing Jacob, deceiver, tuso, manluloko. Etong si Jacob, sa tulong na rin ni Rebecca, etong si Jacob nagpanggap na si Esau at hiningi yung blessing ng kanyang ama. Bilang panganay, yung birthright. So, ibig sabihin, si Jacob yung magmamana nung kanilang mga ari-arian. Siya yung, kumbaga, lumalabas na panganay na. So, itong si Esau, galit na galit. Gustong patayin ito si Jacob. So, para maprotektahan ito si Jacob, sabi nung tatay, tsaka nung nanay, si Isaac, tsaka si Rebecca, o sige, pumunta ka doon sa kapatid ni Rebecca, si Laban. So mula sa Beersheba, inilayo nila si Jacob. Kaya pinaglakbay nila, Jacob, pumunta ka na lang doon sa mga pinsan mo, sa tito mo, si Laban. So mula Beersheba, naglakbay siya hanggang dito sa Haran. Now, dito sa Haran, nandito kapatid ni Rebecca, ang pangalan Laban. Tapos merong mga anak to, si Leah at si Rachel. Yun yung napangasawa ni Jacob. So, ito si Jacob, napangasawa niya si Leah, si Rachel, si Bilhah, si Zilpah. Tapos nagkaanak siya, no? Yun yung 12 tribes of Israel. Doon ang nanggaling yung bansang Israel. Now, dito sa Haran, lumaki yung pamilya ni Jacob. Diyan na rin siya nagkaedad, tumanda. Nagkaroon siya ng napakaraming kayamanan dito in terms of number of animals. Dumami yung kamelyo niya, asno, tupa, kambing, etc. etc. By the way, tinignan ko sa Google Map, gaano kalayo yung Beersheba to Haran. Parang sabi rito, 899 kilometers. So, mga 204 hours kung lalakarin mo straight non-stop. Kung 8 hours ka maglalakbay a day, so aabutin ka ng mga less than a month. Mga 25 days. So, ganang kalayo yan lugar na yan, from Israel to Haran. Now, nung matanda na may edad na si Jacob, alam niya naman sa sarili niya na hindi naman talaga dapat siya dito magstay.
Kasi may pangako ang Diyos na dito sila sa lupang pangako mag-i-stay. Diyan sila tatanda, diyan siya mamamatay, diyan dadami yung lahi niya, sindami ng buhangin. So alam niya yan sa puso't isipan niya. Kaya bumalik na siya, nung may edad na siya, bumalik siya rito. Ang problema, andito yung kapatid niya si Esau. Si Esau naging isang malaking pamilya na rin. Kumbaga, naging isang na rin, angkan, isang malaking, dito sila nakatira sa Edom. So, maraming army, maraming alipin. Ngayon, sabi ni, dahil si Jacob gusto na makipagkasundo sa kapatid niya, pagdating dito sa banda dito sa lugar na to, nagsugo siya ng kanyang mga alipin para doon sa kapatid niyang si Esau. Sabi niya, gusto ko makipagkasundo sa'yo, makipag-ayos na sa'yo, sana magkaayos na tayo. So, bumalik yung mga alipin ni Jacob at sabi nila, Master Jacob, pinunta na namin yung kapatid mo. Susunduin ka niya, sasalubungin ka niya. Merong 400 kalalakihan. So, natakot itong si Jacob kasi 400 kalalakihan susundo sa kanya. Hindi niya alam kung papatayin ba siya o susunduin, i-welcome. So, punong-puno siya ng pag-aalala, anxiety. So, ang ginawa niyang plano, sige, yung mga kamelyo ko, asno, pauunahin ko, batch by batch, sasalubungin nila pupuntahan nila si Esau. At ito yung sabi niya, okay, puntahan niyo si Esau, tapos sabihin niyo, lahat ng itong mga kamelyo, asno, tupa, kambing, alay to. Kumbaga, peace offering. Alay ko to sa'yo, para sa'yo talaga to. So, batch by batch yun. Ang intention ni Jacob, para kumbaga, kung may galit man yung kapatid niya sa kanya, mapawi yung galit, no? At magkaayos sila. Ito si Jacob, siya yung pinaka nasa huli. Kaya, nung nandito na sila, pinauna niya na lahat yung mga alipin niya, yung mga kamelyo, mga ari-arian niya, pati yung asawa at anak niya, pinauna. Siya yung pinakahuli. Now, sabi rito sa talata, no, nang nag-iisa na siya yung nasa huling ng pila, kumbaga. Nung nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. So, mga madaling araw, gabi, madaling araw, ganon. So, nung nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki na nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-umaga. Nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalinsad ang mga katapat na buto nito. At sinabi ng tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. So, nagkaroon ng wrestling match. Sino yung tao na yan? Yung tao na yan ay siya yung Diyos na nagkataong tao. Okay? Malamang, and I believe, si Jesus Christ to. Yung tao na to, yung Diyos na nagkatawang tao, si Jesus Christ. Mahabang talakayan yon, pero later on, pwede natin pag-usapan, no? So, si Jacob nakipagbuno sa Diyos na nagkatawang tao, no? And I think in the person of the Lord Jesus Christ. So, sabi ni Jacob dito, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Now, dako tayo sa ating sa ating katuruan ngayong umaga. Medyo mahaba yung background natin. Magna 9 minutes na tayo. Bibilisan ko na lang. So, babalikan naman natin istorya na to bukas ulit para mas lumalim tayo patungkol sa istorya na to. So, ito yung teaching natin ngayong umaga. God meets us when we are alone in prayer. Isipin niya, ang dami niyang mga worries, ang dami niyang inaalala, hindi niya alam, papatayin, uubusin sila, pinaghiwalay niya yung kanyang lahat ng mga tao niya, pati pamilya niya, para kung dumating si Esau, patayin niya man yung kabila, makakatakas pa yung kabila. Ganun na ang gulo-gulo ng isipan niya, no? And he was alone. Pero nung mga pagkakataon na yan, minute siya ng Diyos. God meets him while he was alone. So tayo po, kasi pag binasa yung mga talata, wala siyang ginawa yun, manalangin. Lord, sana maayos ang lahat. So sa atin din po, God meets us when we are alone in prayer. Kaya po, napakahalaga na nag-spend time tayo sa panalangin, no? Na mag-isa lang, no? Nakipagniig tayo, nakipag-wrestling tayo sa Panginoon. Number 2 po, wrestling with God is a picture of prayer. Yung pakikipag-wrestling sa Diyos, yung wrestling match,
Ito ay isang larawan ng pananalangin na talagang nakikipagniig ka, no? Prayer yon pero parang wrestling match with the Lord. Yung mag-isa ka, mataimtim yung iyong panalangin, nakikipagbuno ka sa Diyos. Number 3 po, wrestling with God is a picture of trust. Ibig sabihin nun, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, mataimtim yung ating panalangin. Nagtitiwala ako, hindi ko kayo bibitawan. Magpapatuloy akong manalangin, kukulitin ko kayo araw-araw. Hanggat di nyo ako pinagpapala, hanggat hindi nyo binibigay yung sagot sa aking mga panalangin, hindi ako hihinto na may pag-wrestling sa inyo sa pamagitan ng pananalangin. So, wrestling with God is a picture of trust. Nagtitiwala ako sa inyo, patuloy ako magtitiwala, patuloy ako mananampalataya sa inyo. Hindi ako bibitaw sa inyo, Panginoon, hanggat di ko nakakamtan yung sagot sa aking mga panalangin. Yan po yung, image na makikita natin rito na si Jacob talaga, sabi rito sa mga talata, no? Sabi nung lalaki, yung God na nagkatawan tao, bitawan mo na ako, mag-uumaga na. There's a lot of things going on in this verses na actually mas marami pang tanong kaysa sa sagot kasi lahat ng mga nangyayari dito biglaan parang biglaan na may dumating na lalaki na ipagbuno sa kanya. Ang daing tanong rito Pero makikita natin dito, isa sa mga principle na makikita natin rito, yung pag hinawakan ni Jacob ni Jacob or Jacob sa Tagalog, si God, sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pagpapalain. So, it's a picture of prayer and trust. So, ano po yung application natin sa mga talatang ito? Number 1 po, let's face our fears and anxieties by encountering God in prayer. Parang si Jacob, ang dami niyang kinatatakutan, ang dami nag-alalahanin. Sa atin rin, sa panahon natin ngayon, marami siguro kayong inaalala sa buhay, anong mangyari sa future, anong panganib ang kinakaharap natin, o ano man yung mga endeavors natin, no? Maraming gumugulo sa isipan natin, pero pwede nating harapin lahat ng yon. We can face our fears and anxieties by encountering God. Si Lord muna. Harapin natin yung fears and anxieties by meeting God in prayer. By encountering God, by wrestling with God in prayer. And number 2 po, let's set a time to wrestle with God in prayer. Mag-set tayo ng time na makikipagbuno tayo sa Diyos, no? Sa pamamagitan ng panalangin. Mahalaga po na ini-schedule natin yun hindi yung maisipan lang natin. Maganda nga kung makapunta tayo sa prayer mountain o mag-spend time tayo ng one day, may prayer and fasting tayo, nakikipagbuno tayo sa Diyos. Sa totoo lang, we have a lot of prayer concerns na kailangan natin mag-set talaga ng time para makipagbuno sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. And number 3 po, let's trust God by not letting Him go without our answered prayers. Tinuro to ni Jesus Christ sa atin. Sabi niya nga, lagi tayong manalangin at huwag tayong tumigil sa pangungulit sa Diyos, no? Yung tinuro niya yung persistent prayer. So, tuloy-tuloy yung pananalangin natin. Huwag tayong bibitaw sa Panginoon hanggat hindi natin nakakamtan yung sagot sa ating mga panalangin. So, let's trust God by not letting Him go without our answered prayers. Gayahin natin yung sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. I will not let you go unless you bless me. Napakaganda, no, na panalangin. Lord, di ako bibitaw sa inyo. Patuloy ako mangungulit mananalangin hanggat di niyo ako pinagpapala. So, para po sa ating discussion, why should we be persistent in wrestling with God through prayer? Bakit yung mga anxieties natin, mga takot, fears, mga alalahanin natin, bakit natin lahat dapat dalhin sa panalangin, no? Why do we have to be persistent? Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung ating wrestling match with God sa pamamagitan ng pananalangin. So, sagutin po natin yan sa ating mga discussion group at meron din tayong discussion group mamaya, no, alas 8. Everyday po yan from Monday to Saturday. Yung link po ng video ng grupo nasa baba lang po ng video na to. So, para po sa ating panalangin, Father, I have a lot of worries.
concerns, and fears. I will face all of them by having a wrestling match with you in prayer. I will not let you go unless you bless me. I will keep trusting you. I will keep waiting on you because I know that you care. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. Alalahanin natin na yung Diyos nagmamalasakit sa atin at gusto talaga ng Diyos na tayo ay nakikipagbuno sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Kung may natutunan po kayo dito sa devotion na ito, ipaalam niyo po sa amin, no? Sa aming mga bumabasa sa comment section. At huwag po natin kalimutan ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay at sa mga kaibigan. Yun lamang po, magkita-kita po tayo bukas alas 5 ng umaga dito po sa ating daily devotion. God bless you po.